any seconds now. Wait lang kayo. Ang dami ko na napanood na ganitong genre sa Pornhub eh. Kalma lang. Darating din tayo sa exciting part. Teka. Wait. So you're telling me na talagang walang mga dito? Anak ng Mina, what's up? Siguro, lahat tayo na clickbait sa title ng anime na to. And huwag kang magmalinis. Alam ko, it's either supporter kita or nakita mo yung thumbnail nitong video and you thought, looks interesting. Pero I'm not gonna blame you. Like, sino bang hindi mapapa-second look kapag nabasa nila ang title ng anime na pag-uusapan natin ngayon? Ito ang anime na Days with My Stepsister. Anime na inilabas noong summer 2024. Ito yung mga pagkakataon na akala mo nag-order ka ng guilty pleasure anime pero binigyan ka ng isang anime na may heavy plot at character development. For this video, pinanood ko ang first 3 episodes nitong Days with My Stepsisters, which equals sa first volume ng light novel. And after watching this 3-episode premiere, ang masasabi ko lang is, how on earth this stepsister anime na obviously dapat turn off your brain of type of anime lang is kinda good and interesting. Nagtatalo yung moral compass at degenerate self ko dito. Bakit? Hear me out. First things first, ano ba ang kwento nitong Days with My Stepsister? As for the story setup, very generic lang siya. Yung tatay ni Yuta ay nag-asawa ulit at package deal doon ang kanyang magiging bagong stepsister. Kung nakapanood na kayo ng mga ganitong type of anime, we all know kung saan ang kapupuntahan nito. Sabi nga sa kanta ni Taylor Swift na Exile, I think I've seen this film before. Though may something depressing feels itong anime na to na hindi present sa mga ibang stepsister anime na napanood natin. And surprisingly, wala ito sa kategory ng ecchi genre. So siguro nagtataka kayo kung ano ba talaga ang gusto patunayan ng anime na to. Well, simulan natin sa dalawang main character. Si Saki ang naging bagong stepsister ni Yuta. Buong akala niya ay magkakaroon siya ng little sister dahil sa picture na isinend sa kanila ng kanyang magiging bagong stepmother. Ngunit nung araw ng kanilang pagkikita, nagulat si Yuta na magkaedad pala sila ng kanyang magiging bagong stepsister. Picture pala ito ni Saki noong bata pa lang siya. Isang natural beauty at liberated na babae si Saki. Nalaman din nila na isa lang ang school na kanilang pinapasukan at nagkasundo sila na itrato nila ang isa't isa bilang mga strangers para hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay. One thing na nagustuhan ko dito sa anime na to is how realistic ng approach sa mga ganitong pangyayari. I'm not sure kung may nanonood itong video na to na nakaranas din na ma-involve sa sitwasyon gaya ng mga characters dito. Of course, awkwardness ang pinakaunang mararamdaman ng mga anak sa ganitong pangyayari. Like all of a sudden, may bago kang step-sibling na kailangan mo pakisamahan araw-araw. Siguro, lahat naman tayo ay dumaan sa pagiging teenager kung saan yung mga hormones natin is sobrang out of control. So, may isang powerful scene dito kung saan tinanong siya ni Saki kung may carnal desires ba si Yuto sa kanya and bluntly, sinigot ni Yuto si Saki na oo, meron pero ipiniliwanag ni Yuto na hindi porket may carnal desire siya is may plano siyang gawin yon. Kung matagal ka nang nanonood ng anime, mabilis mong mapapansin yung color grade at aesthetic ng anime na to. Gloomy yung atmosphere at ramdam mo na heavy yung plot, then yung music niya is parang naka-minor chords which nakaka-mellow. Overall, kung naghahanap ka ng degenerate fan service sa anime na to, too bad kasi ang totoong plot ng anime na to is about sa dalawang taong may child trauma sa divorce ng kanilang mga magulang. Hindi na siguro spoilers kasi alam naman natin na magkakagustuhan silang dalawa in the future. Pero since tinatakal dito ang mga real life issues at problems, I don't think magiging smooth yung path nilang dalawa papunta doon. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Wala akong ka-idea about sa anime na to kaya sobra akong nagulat na medyo depressing pala to. Try nyo panoorin and comment your thoughts. With that, well, yun lang. Shoutout nga pala kila Tommy Wax on Wax Off, Jim Vallejo, Dark Mode 805, AJM, Zakus, Razor Carl, Mio Zeka,
Jukebox UB, Joe Villegas, Dida Fafa, Timber 8260, Dre, Samson PH, Aizol Gayadan, and Kadakbird ng Anime Angas. Saka, special thanks kay Tita Tsubaki na nag-sponsor ng giveaway last time. So, if gusto nyo maging part ng mga very occasional na mga giveaways, I highly suggest na mag-join kayo sa Discord server ng Anime Angas. Thank you for watching this video!